Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamatinding sakit ay siya ring nagbibigay daan sa pinakamatayog na pagbangon. Sabi nila, ang Pasko raw ay panahon ng liwanag at pag-asa. Ngunit paano kung ang pinakamaningning na ilaw sa iyong tahanan ay siya palang nagtatago ng pinakamadilim at pinakamasakit na anino? Sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Hiraya. Mabango ang amoy ng hamon na kaluluto lang mula sa oven. Mahina at malamyos ang tunog ng mga pamaskong awitin mula sa maliit na radyo sa kusina. Sa labas, kumikinang ang mga Christmas lights na isinabit ni Silas sa kanilang bakuran. Animoy mga bituing bumaba mula sa langit. Para kay Hiraya Alcantara, ang gabing ito ay perpekto. Habang hinahalo ang sarsa para sa spaghetti, marahan niyang hinaplos ang kanyang bilugang tiyan. 6 na buwan na. 6 na buwan ng purong pananabik at pag-asa. Malapit na, anak, bulong niya sa sarili, na may ngiti sa kanyang mga labi. Malapit mo nang makilala ang daddy mo. At sigurado ako, magiging paborito mo siya. Siya ang pinakamabait at pinakamahusay na ama sa buong mundo. Bawat sulok ng malaking bahay na yon ay saksi sa pagmamahalang ipinunla nila ni Silas. 5 taon. 5 taon ng masayang pagsasama na sa wakas ay magbubunga na ng isang anghel. Para kay Hiraya, wala na siyang mahihiling pa. Nasa kanya na ang lahat. Isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang nagpatigil sa kanya. Dumating na si Silas. Mabilis niyang pinatay ang apoy sa kalan. Pinunasan ang kanyang mga kamay at sinalubong ang asawa sa pinto. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang gwapong mukha ni Silas. May daladalang isang maliit at magarbong paper bag. Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. Isang ngiti na kayang magpatunaw ng kahit anong pagod o alala. "Merry Christmas, mahal ko," bati ni Silas kasabay ng isang magaan na halik sa kanyang noo. "Pasensya na kung medyo natagalan ako. Tinapos ko lang ang lahat para sa Pasko. Wala na tayong iisipin kundi ang pamilya natin." "Okay lang, mahal. Ang mahalaga, narito ka na," sagot ni Hiraya. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Tamang-tama lang ang dating mo para sa Noche Buena. Mayroon akong regalo para sa'yo," sabi ni Silas. Iniabot ang paper bag. Sa loob niyon ay isang maliit na kahon. Nang buksan ito ni Hiraya, isang nagniningning na kwintas na may pendant na diamante ang bumungad sa kanya. Napasinghap siya sa ganda. "Silas, ang ganda nito. Hindi mo naman kailangang..." "Shh!" Putol ni Silas. Inilagay ang isang daliri sa labi ni Hiraya. "Walang anumang material na bagay ang makakatumbas sa'yo at sa magiging anak natin. Para iyan sa pinakamagandang ilaw ng aking tahanan." Isinuot ni Silas ang kwintas sa leeg ni Hiraya. Sa salamin, pinagmasdan ni Hiraya ang kanilang refleksyon. Isang larawan ng perpektong pamilya. Napuno ng luha ng kaligayahan ang kanyang mga mata. "Salamat, mahal. Mahal na mahal kita," sabi niya. Humarap at niyakap muli ang asawa. "Mahal na mahal din kita," sagot ni Silas. Pagkatapos ng hapunan, habang si Silas ay naliligo, naisipan ni Hiraya na ayusin ang mga gamit nito. Inilapag ni Silas ang kanyang leather briefcase sa tabi ng kanilang kama. May nabanggit kasi itong sorpresa para sa mga magulang ni Hiraya at naisip niyang silipin ito sandali. Binuksan niya ang briefcase. Sa loob, nakapatong ang laptop nito, ilang mga dokumento sa trabaho at isang planner. Ngunit sa ilalim, may isang brown folder na nakatago. Isang folder na hindi pamilyar sa kanya. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Wala itong label. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang unang pahinang bumungad sa kanya ay isang dokumentong may malalaking titik sa itaas. Petition for annulment. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Ang paghinga niya'y tila huminto.
Binasa niya ang mga pangalan. Petitioner, Silas Montenegro. Respondent, Hiraya Alcantara. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga susunod na pahina. Hindi. Hindi ito totoo. Nagkakamali lang ako. Baka draft lang ito para sa isang kliyente. Ngunit sa dulo ng petisyon, naroon ang pirma. Pirma ni Silas. Malinaw na malinaw. At hindi lang yon ang laman ng folder. May mga bank statement, mga dokumento ng wire transfer patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands. Mga deed of sale ng ilang mga ari-arian nila na palihim na nailipat sa pangalan ng isang korporasyon na hindi niya kilala. Milyon-milyong piso. Halos lahat ng yaman na pinaghirapan nila o akala niyang pinaghirapan nilang dalawa ay wala na sa kanilang mga pangalan. Bawat letra, bawat numero, bawat pirma ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Ang perpektong mundo na kanyang ginagalawan ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang lalaking kayakap niya kanina na nagsabing mahal na mahal siya ay ang siya ring naghahanda para burahin siya ng tuluyan sa buhay nito. Nabitawan niya ang mga dokumento. Kumalat ang mga papel sa sahig, mga piraso ng kanyang nawasak na buhay. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, narinig niya ang pag-click ng seradura ng pinto ng banyo. Kasunod nito ang pagbukas ng pinto. Lumabas si Silas, nakasuot ng bathrobe habang pinupunasan ng tuwalya ang buhok. Ngumiti pa ito nang makita siya, ngunit agad ding naglaho ang nangiti nang mapansin nito ang mga papel na nakakalat sa sahig at ang folder na hawak ni Hiraya. Nanigas ito sa kinatatayuan. Ang init sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Hiraya, sabi ni Silas sa isang boses na biglang naging iba. Isang boses na hindi pamilyar at puno ng panganib. Anong ginagawa mo dyan? Ang tanong ni Silas ay binitawan sa hangin. Hindi tulad ng malambing na tinig kanina, kundi isang tunog na matigas at walang emosyon. Hiraya, anong ginagawa mo dyan? Tumingala si Hiraya mula sa sahig. Ang mga papel ay nanginginig pa rin sa kanyang kamay. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nilalabo ang imahe ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Hindi na ito ang Silas na kanyang minahal. Ang mga mata nito'y malamig. Ang kanyang tindig ay nagbabanta. Silas, ano to? Hirap niyang tanong. Ang boses ay basag at halos pabulong. Itinaas niya ang petition for annulment. Sabihin mo sa akin, nagkakamali lang ako ng basa, hindi ba? Isang masamang biro lang to, di ba? Kasi Pasko ngayon. Hindi sumagot si Silas. Sa halip, dahan-dahan itong lumakad palapit. Ang bawat hakbang ay tila isang dagok sa dibdib ni Hiraya. Yumuko ito at pinulot ang isa sa mga bank statement. Tiningnan niya ito. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Hiraya. Wala nang ngiti. Wala nang pagkukunwari. Ang bumungad kay Hiraya ay ang mukha ng isang estranghero. Sayang, sabi ni Silas sa isang boses na kasing lamig ng hangin sa labas. Dapat sana, pagkatapos ng bagong taon mo pa ito, malalaman. Mas magiging malinis sana ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Hiraya nang mas masakit pa sa isang sampal. Totoo. Lahat ng ito ay totoo. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang isatinig. Ang puso niya ay dinudurog. Bakit, Silas? Ang anak natin. Ang pamilya natin. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Silas. Pamilya? Hiraya, gumising ka. Matagal nang patay ang relasyong ito. Ako na lang ang hindi nagsasabi sa'yo. Hindi. Hindi iyan totoo. Sigaw ni Hiraya. Tumatayo siya ng may kahirapan. Ang tiyan niya'y humihilab. Mahal mo ako. Kakasabi mo lang kanina. Ang kwintas na ito. Hinawakan niya ang diamanteng pendant sa kanyang leeg. Naging magaling ka kasing asawa, Hiraya.
sabi ni Silas, tila nagpapaliwanag sa isang bata. Masunurin, maalaga, perpektong tagapamahala ng bahay, pero habang tumatagal, naging boring ka. Bawat salita ay lason, bawat kataga ay sumusugat. 5 taon, Hiraya, 5 taon na akong umaarte. Napagod na ako. Pagpapatuloy niya, ang boses ay walang anumang bahid ng pagsisisi. Habang masaya kang nag-aayos ng bahay at nagpaplano para sa kinabukasan natin, ako na naman, masayang nag-aayos ng kinabukasan ko. Isang kinabukasan na wala ka. Hindi makapaniwala si Hiraya sa kanyang naririnig. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ng kanyang puso, ng kanyang kinabukasan ay isa palang halimaw. Ang mga pera, ang mga ari-arian natin, ninakaw mo lahat. Sabi niya, ang galit ay nagsisimulang pumalit sa sakit. Hindi ko ninakaw ang sa akin, pagtatama ni Silas. Pinrotektahan ko lang mula sa'yo. Tiningnan niya ang tiyan ni Hiraya nang may pandidiri. At mula sa obligasyong yan, iyon na ang huling dagok. Ang pagtanggi sa sarili niyang anak. Sumugod si Hiraya, dinadala ng purong galit at sakit, at sinampal si Silas ng buong lakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid, ngunit hindi natinag si Silas. Marahan lang niyang hinawakan ang kanyang pisngi, at pagkatapos ay tumingin kay Hiraya na may apoy ng galit sa mga mata. Tapos ka na. Bago pa man makasagot si Hiraya, kinuha ni Silas ang kanyang wallet. Kumuha siya ng isang makapal na bungkos ng tig-1,000 piso at walang awang inihagis ito sa mukha ni Hiraya. Nagkalat ang mga pera sa sahig, gaya ng mga dokumento kanina. Hayan, sabi ni Silas. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. 10,000. Ang huli kong limos para sa'yo. Sapat na yan para makakuha ka ng matutuluyan ngayong gabi. Bukas mag-uusap ang mga abogado natin. Napatitig si Hiraya sa perang nakakalat sa kanyang paanan. 10,000. Ang halaga ng 5 taon ng kanyang pagmamahal, pag-aalaga, at pagtitiwala. Ang halaga ng kanyang nawasak na pangarap. Hinawakan ni Silas ang braso niya ng mahigpit. Umalis ka na. Hindi. Bahay ko rin to. Wala kang karapatan. Pagpupumiglas ni Hiraya. Wala ka ng pag-aari dito, sabi ni Silas. Hinihila siya palabas ng silid. Lahat ng ito, nasa pangalan na ng korporasyon ko. Technically, trespasser ka na. Hinigit siya ni Silas pababa ng hagdanan. Nagpupumiglas si Hiraya, umiiyak, sumisigaw, ngunit mas malakas ito. Ang mga palamuting Pasko na masaya niyang isinabit ay tila nanunuya sa kanya. Ang Christmas tree na sabay nilang itinayo ay nakatayo roon, isang sinungaling na simbolo ng isang pamilyang hindi naman pala totoo. Binuksan ni Silas ang pinto. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan, kasabay ng malamig na hangin ng Disyembre. Itinulak siya ni Silas palabas. Huwag ka nang babalik. Bumagsak si Hiraya sa basang semento. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Tumingala siya, ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Nakita niya si Silas, nakatayo sa may pinto. Isang madilim na silweta, laban sa mainit na liwanag mula sa loob ng bahay. Ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Pagkatapos, dahan-dahan, isinara ni Silas ang pinto. Ikinukulong si Hiraya sa labas, sa dilim, sa lamig. Ang tunog ng paglak ng pinto ang pinakamasakit na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Naiwan siyang mag-isa, basang-basa, ginaw na ginaw, wasak na wasak. Napahagulhol siya, isang tunog ng purong paghihinagpis. Niyakap niya ang kanyang tiyan, sinusubukang protektahan ang nag-iisang bagay na natitira sa kanya. Patawarin mo si Mami, anak, iyak niya. Patawad. Tumingala siya sa langit, ngunit wala siyang makitang mga bituin. Ang mga kumikinang na Christmas lights mula sa kanilang bakuran,
ay nagsimulang manlabo. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang ingay ng ulan ay unti-unting humina. Ang huli niyang naramdaman ay ang malamig at matigas na semento sa kanyang pisngi bago siya nilamon ng kadiliman. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Hiraya ay ang amoy. Hindi amoy ng hamon o ng pine tree mula sa kanilang Christmas tree. Amoy ito ng antiseptic at luma na aparador. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kisame ay puti at may mga bitak, hindi ang mataas at grandiosong kisame ng kanyang silid. Ang hinihigaan niya ay isang manipis na kutsyon sa isang maliit na kwarto. Gising ka na pala. Isang pamilyar na boses. Lumingon si Hiraya at nakita si Ana, ang kanyang kaibigan mula pa noong kolehiyo, na may dalang isang baso ng tubig. "Nasaan ako?" tanong ni Hiraya. Ang boses niya ay paos. "Nasa apartment ko," sagot ni Ana, umupo sa gilid ng kama. "Dinala ka rito ng isang tricycle driver. Nakita ka raw niyang walang malay sa labas ng gate ninyo." "Hiraya, anong nangyari? 2 araw ka ng tulog. Nag-aalala ako." 2 araw? Sa loob ng 2 araw, ang mundo niya ay nagpatuloy sa pag-ikot habang siya ay nawawala sa kawalan. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang mga dokumento, ang malamig na mga mata ni Silas, ang paghagis ng pera, ang pagsara ng pinto. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Niyakap siya ni Ana habang humahagulgol siya ng walang tigil. Ang sakit ay sariwa pa rin, tila kahapon lang nangyari. Ang bawat detalye ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan, isang bangungot na hindi niya matakasan. Sa mga sumunod na araw, si Hiraya ay naging anino ng kanyang dating sarili. Nakaupo lang siya sa isang sulok, nakatingin sa kawalan. Ang mga alaala ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Ang bawat mahal kita ni Silas ay isa na ngayong kasinungalingan. Ang bawat halik ay lason. Ang bawat pangarap na binuo nila ay isa na lamang abo. Gusto niyang mamatay. Gusto niyang mawala na lang. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang bahagyang paggalaw sa kanyang sinapupunan, isang maliit na pitik ng buhay, bumabalik siya sa katotohanan. Mayroon siyang dahilan para mabuhay. May isang taong umaasa sa kanya. Isang gabi, habang hindi siya makatulog, kinuha niya ang kanyang pitaka, ang tanging bagay na nadala niya. Sa loob, naroon pa rin ang huling ultrasound photo ng kanyang anak. Isang maliit na hugis sa malabong larawan. Isang munting tibok ng puso sa gitna ng wasak niyang mundo. Hinaplos niya ang larawan. Ang mga luha ay muling tumulo. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito luha ng purong sakit. May kasama na itong galit. Isang malamig at matinding galit. "Hindi," bulong niya sa sarili. "Hindi ako papayag na ganito lang ang kahihinatnan natin, anak." Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang nakita niya ay isang babaeng wasak. Ngunit sa likod ng mga luhang yon, may nagsisimulang sumiklab. Minamaliit siya ni Silas. Akala nito, isa lang siyang manikang porselana, magandang tingnan sa loob ng estante, pero madaling basagin. Akala nito, pagkatapos siyang itapon sa gitna ng ulan, mananatili na lang siyang nakalugmok doon, naghihintay na malusaw. Hindi. Hindi siya manika at hindi siya abo na mananatiling nakakalat sa lupa. Mula sa abong ito, babangon siya. Kinabukasan, ibang Hiraya ang humarap kay Ana. Ang pamumugto ng mga mata ay naroon pa rin. Ngunit ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. "Ana, may hihilingin sana akong pabor," sabi ni Hiraya. Ang boses ay kalmado na. "Kahit ano, Hira, alam mo yan. Maari mo ba akong samahan? May kailangan akong puntahan." Ang una nilang hinto ay sa isang maliit na hardware store
Bumili si Hiraya ng isang martilyo, ilang pako, at isang malaking blangkong karatulang gawa sa kahoy. Pagkatapos, sa isang printing shop, nagpagawa siya ng malalaking letra, "For sale." Ang huli nilang destinasyon, ang malaking bahay sa lungsod ng Maharlika. Ang bahay na minsan niyang tinawag na paraiso at ngayoy impyerno na sa kanyang alaala. "Hira, sigurado ka ba rito?" tanong ni Ana, puno ng pag-aalala, habang nakatayo sila sa tapat ng malaking gate. Tumango si Hiraya. Hindi inaalis ang tingin sa bahay. Ito lang ang paraan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Isang numero ng isang kilalang abogadong madalas niyang makita sa balita. Si Attorney Lorna Salcedo, kilala sa pagiging palaban at walang inaatrasan. "Salcedo Law Firm, good morning." "Hello, I would like to speak with Attorney Salcedo. My name is Hiraya Alcantara Montenegro." Ilang sandali ng paghihintay at pagkatapos ay isang matapang na boses ang narinig niya sa kabilang linya. "This is Attorney Salcedo. What can I do for you, Mrs. Montenegro?" Huminga ng malalim si Hiraya. "Attorney Salcedo, kailangan ko po ng tulong ninyo. Ang asawa ko, si Silas Montenegro, gusto niya akong iwan na walang-wala. Nilipat niya ang halos lahat ng aming ari-arian nang hindi ko nalalaman. Ngunit may isa siyang nakalimutan." "At ano yon?" tanong ng abogado. May interes sa boses. "Ang bahay," sagot ni Hiraya. Ang boses ay tumitigas sa bawat salita. "Nakalagay pa rin sa pangalan naming dalawa at iyon ang gagamitin ko para labanan siya. Mrs. Montenegro, magastos ang ganitong laban. Si Silas Montenegro ay isang makapangyarihang tao. Kakailanganin mo ng malaking pondo para tapatan ang kanyang mga abogado." "Alam ko po," sabi ni Hiraya. "Kaya nga ibebenta ko ang bahay. Mula sa perang yon, babayaran kita. Mula sa abo ng pamilya ko, itatayo ko ang aming laban." Natahimik ang abogado sa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsalita ito muli. Sa pagkakataong ito, may halong paghanga sa boses. "Okay, Mrs. Montenegro. Pumunta ka sa opisina ko bukas. Pag-usapan natin to." Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Hiraya ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Kinuha niya ang karatula at ang martilyo mula kay Ana. Naglakad siya papunta sa harap ng gate. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit bawat isa ay puno ng layunin. Itinayo niya ang karatula sa damuhan, sa lugar kung saan kitang-kita ito ng lahat ng dadaan. Tinaas niya ang martilyo. Ang unang pukpok ng martilyo sa pako ay para sa lahat ng kasinungalingan. Puk! Ang ikalawa ay para sa lahat ng luhang pumatak. Puk! Ang ikatlo ay para sa kanyang nawasak na puso. Puk! At ang huli, ang pinakamalakas, ay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Puk! Nakatayo na ang karatula, matatag at hindi natitinag, tulad niya. For sale. Isang deklarasyon, isang hamon, isang pangako. Tinalikuran na niya ang bahay. Sa paglalakad niya palayo, kasama si Ana, hindi na siya lumingon pa. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello? Is this Mrs. Hiraya Alcantara Montenegro?" Isang malamig at professional na boses ng lalaki ang sumagot. "Yes, speaking. This is Attorney Sandoval, legal counsel for Mr. Silas Montenegro." Sabi ng lalaki, ang bawat salita ay matalas. "Nakarating na sa aming kaalaman ang iligal na paglalagay mo ng for sale sign sa isang ari-arian na hindi mo pag-aari ng buo. Binibigyan ka namin ng 1 oras para tanggalin yan." Nag-init ang ulo ni Hiraya. "Pag-aari ko rin ang bahay na yan." "Hindi na sa oras na makarating tayo sa korte," ganti ng abogado. "Tatanggalin mo ang karatula o bukas na bukas din. Kakasuhan ka namin ng attempted fraud at misappropriation of conjugal property. Intindihin mo, Ginang Montenegro.
Sisirain ka namin bago ka pa man makapagsimula. Hayaan mo na sila, Hira. Isang malaking gulo to, sabi ni Ana. Ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang boses habang pinagmamasdan ang nanginginig na kamay ni Hiraya matapos ibaba ang telepono. Umiling si Hiraya. Ang takot na idinulot ng banta ay mabilis na napalitan ng isang matigas na pagtutol. Hindi, Ana. Ito mismo ang gusto niyang mangyari. Ang matakot ako, ang sumuko ako bago pa man ako makalaban. Hindi ko ibibigay sa kanya yon. Kinabukasan, sa opisina ni Attorney Lorna Salcedo, mas luminaw kay Hiraya kung gaano kahirap ang laban na kanyang papasukin. Ang opisina ni Salcedo ay simple lang, puno ng mga libro at tambak na mga folder, isang malinaw na palatandaan ng isang abogadong mas abala sa trabaho kaysa sa itsura. Gaya ng inaasahan, sabi ni Attorney Salcedo matapos pakinggan ang kwento ni Hiraya, habang binabasa ang mga kopya ng dokumentong nakuha ni Hiraya. Mabilis kumilos ang kampo ni Montenegro. Nag-file na sila ng lease pendants sa titulo ng bahay. Ibig sabihin, kahit may mahanap kang buyer, hindi mo ito maibebenta hanggat hindi nare-resolba ang kaso. Tila isang baldeng malamig na tubig ang ibinuhos kay Hiraya. Ibig sabihin, wala na. Talo na ako. Sumandal sa kanyang upuan si Attorney Salcedo at tinitigan si Hiraya ng diretso sa mata. Mrs. Montenegro, sa mundo ng batas, hindi ka talo hanggat hindi mo sinasabing talo ka na. Mahirap ang laban? Oo. Imposible? Hindi. Pero kailangan mong maging handa. Gagamitin ni Silas ang lahat ng pera at impluwensya niya para durugin ka. Gagamitin niya ang pagbubuntis mo laban sa'yo. Sasabihin niyang unstable ka, vindictive. Handa ka ba sa ganoong klaseng putik? Yumuko si Hiraya. Ang bigat ng katotohanan ay halos magpaguho sa kanyang loob. Ngunit hinawakan niya ang kanyang tiyan at muling naramdaman ang munting paggalaw sa loob. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang dahilan. Tinaas niya ang kanyang ulo, ang mga matay puno ng determinasyon. Handa po ako. Isang bahagyang nalangiti ang sumilay sa labi ng abogado. Good, dahil ako rin. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang isang nakakapagod na digmaan ng mga papeles. Dalo dito, meeting doon. Habang tumatagal, unti-unting nauubos ang kaunting perang naipon ni Hiraya. Napilitan siyang magbenta ng ilang alahas na bigay pa ng kanyang ina para lang may panggastos sa araw-araw at pamasahe. Isang hapon, habang nasa isang public clinic para sa kanyang regular na prenatal check-up, naupo siya sa isang mahabang bench, naghihintay na tawagin ang kanyang pangalan. Sa tabi niya, isang batang babae, marahil ay kaedad niya rin, at malaki na rin ang tiyan, ang tahimik na umiiyak. Sa una, nag-alinlangan si Hiraya na makialam. Ngunit ang hikbi ng babae ay puno ng sakit na napakapamilyar sa kanya. Dahan-dahan, inabutan niya ito ng panyo. Okay ka lang? Mahinang tanong ni Hiraya. Umiling ang babae. Iniwan niya ako. Sabi nito sa basag na boses. Sabi niya, hindi pa raw siya handa. Ngayon, mag-isa kong haharapin to. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Parang narinig ni Hiraya ang sarili niyang kwento sa boses ng babae. Sa sandaling iyon, hindi na siya si Hiraya, ang asawa ni Silas Montenegro. Isa lang siyang babae, katulad ng nasa tabi niya, na hinarap ang pinakamatinding takot ng isang ina. Ang magpalaki ng anak ng mag-isa sa isang mundong hindi patas. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Hiraya, at sa pagsabi niya noon, naramdaman niyang para na rin niya itong sinasabi sa sarili. Kinuwento niya ang kanyang pinagdadaanan, hindi ang mga detalye tungkol sa pera, kundi ang sakit ng pagtataksil at ang takot sa hinaharap. Nakinig ang babae. At sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, pareho silang umiiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng gaan sa dibdib. Isang pag-unawa na sa kanilang pinagdadaanan, mayroon silang karamay. Sa pag-uwi ni Hiraya,
Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang mas malaki pa sa kanyang personal na laban. Paano kung may isang lugar? Isang lugar kung saan ang mga babaeng tulad nila ay pwedeng pumunta. Isang lugar na hindi lang magbibigay ng pansamantalang tulong, kundi magbibigay din unang lakas, kaalaman sa kanilang mga karapatan at pag-asa. Isang kanlungan. Kinabukasan, ginawa niya ang isang bagay na puno ng pananampalataya. Ginamit niya ang huling bahagi ng perang natitira mula sa pagbenta ng kanyang mga alahas para umupa ng isang maliit, medyo luma ng kwarto sa isang commercial building. Ang upa ay mura at ang lugar ay nangangailangan ng maraming pagkukumpuni, pero para kay Hiraya, ito ay isang simula. Gamit ang perang hiniram niya kay Ana, bumili siya ng ilang lata ng puting pintura at isang roller. Nang gabing iyon, mag-isa niyang nilinis ang kwarto. Pagkatapos, binuksan niya ang isang lata ng pintura, isinawsaw niya ang roller at sinimulang ipahid sa maruming pader. Bawat pahid ay isang paglimot sa masakit na nakaraan. Bawat pahid ay isang pagpipinta ng isang bagong kinabukasan. Ang amoy ng pintura ay humalo sa kanyang pawis, ngunit habang pinagmamasdan niya ang maruming pader na unti-unting pumuputi at nagiging malinis, naramdaman niya ang isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Hindi lang ito isang pader. Ito ang blankong canvas ng kanyang bagong buhay. Dito, sa maliit na espasyong ito, itatayo niya ang isang bagay na hindi kayang sirain ni Silas. Isang bagay na itatayo, hindi mula sa pera o kapangyarihan, kundi mula sa pinagdugtong-dugtong na lakas ng mga pusong nasugatan. Tatawagin niya itong sinagdiwa, isang sinag ng pag-asa para sa diwa ng bawat babaeng lumalaban. Pagod, pero may ngiti sa labi, bumalik siya sa apartment ni Ana. Binuksan niya ang kanyang luma at mabagal na laptop, naisipang mag-research tungkol sa pagpapatakbo ng isang foundation. At doon, sa kanyang inbox, isang email ang naghihintay. Galing ito sa isang di kilalang sender. Ang tanging nakasulat sa subject line ay 5 salita na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Alam ko ang mga sikreto ni Silas Montenegro. Paulit-ulit na binasa ni Hiraya ang email, 5 salita. Alam ko ang mga sikreto ni Silas Montenegro. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay pag-asa. Isang mabilis at nakakasilaw na pag-asa. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dasal? Isang taong handang tumestigo? Isang di inaasahang tulong mula sa langit? Ngunit kasunod nito, bumuhos ang pagdududa, malamig at mabigat. Isang patibong. Ito ay siguradong isang patibong. Isang laro ni Silas. Isang paraan para palabasin siyang desperada, para ipahiya siya, para bigyan siya ng huwad na pag-asa bago ito muling durugin. Naalala niya ang sinabi ni Attorney Salcedo. Gagamitin niya ang lahat para durugin ka. Isasara na sana niya ang laptop nang biglang tumigil ang kanyang daliri. Paano kung totoo ito? Paano kung may isang tao pa palang sinaktan si Silas? Isang taong galit din at naghahanap din ng hustisya? Hindi ba't isang kahangalan kung palalampasin niya ang nag-iisang sinag ng liwanag sa gitna ng kanyang kadiliman? Kahit gaano pa ito kaliit, kailangan niyang mag-ingat. Hindi na siya ang dating Hiraya na basta-basta na lang magtitiwala. Nag-type siya ng maikling sagot. Ang puso niya'y kumakabog sa bawat pagpindot. Sino ka? At anong kailangan mo? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinindot ang send. Makalipas ang halos 1 oras ng paghihintay na tila 1 taon, tumunog ang kanyang laptop. Isang reply. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang mga alam ko. Magkita tayo bukas, 10 a.m. Sa Kapihan Payapa. Mag-isa kang pumunta. Kapihan Payapa. Isang maliit at hindi gaanong sikat na coffee shop sa kabilang distrito
Isang lugar na perpekto para sa isang lihim na pag-uusap. Ang nagpadala ay maingat, masyadong maingat. Lalong lumakas ang kutob ni Hiraya na isa itong bitag. Ngunit ang pagkakataon, kahit gaano kapiligroso, ay naroon na. Dumating si Hiraya sa Kapihan Payapa, kinabukasan, 15 minutos bago mag-alas 10. Pinili niya ang isang mesa sa pinakasulok kung saan tanaw niya ang pinto. Bawat taong pumapasok ay kanyang sinusuri. Isang matandang lalaki, isang grupo ng mga estudyante, isang babaeng mukhang abogada. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na walang tigil sa pagtugtog. Eksaktong alas 10, isang babae ang pumasok. Napatigil ang paghinga ni Hiraya. Ang babae ay matangkad at balingkinitan. Nakasuot ito ng mamahaling damit at may dalang signature na bag. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay at ang kanyang ang mukha niyang iyon ay nakaukit na sa isipan ni Hiraya. Nakita na niya ito dati sa ilang mga lumang litrato sa telepono ni Silas. Mga litratong mabilis na binubura nito pero minsan niyang nasilayan. Dahan-dahang naglakad ang babae palapit sa kanyang mesa. Ang bawat hakbang ay tila naka-slow motion. Ang inaasahan ni Hiraya ay isang babaeng mayabang, matapobre, isang kabit na maganda at mapang-akit. Ngunit ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay iba. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, tila ilang gabi na itong walang tulog. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang hukot, tila may pasan na mabigat. Ang kanyang itsura ay hindi itsura ng isang taong nagwagi. Ito ay itsura ng isang taong pagod at takot. Umupo ang babae sa silyang nasa tapat niya. Hindi ito nagsalita. Nagtitigan lang sila. Sa mga mata ng babae, nakita ni Hiraya hindi ang pagmamataas, kundi ang isang emosyong pamilyar sa kanya. Sakit. Si Hiraya ang unang bumasag sa katahimikan. Ikaw, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ikaw ang nasa mga litrato. Tumango ang babae. Ang tingin ay nakababa sa mesang kahoy. Ako nga. Halos pabulong niyang sagot. Ang pangalan ko ay Clara. Clara Dave. Clara, kaya pala pamilyar ang muka. Ito ang babaeng tinutukoy sa ilang mga text message na nabasa niya noon. Ito ang dahilan. Ang isa sa mga dahilan. Isang alon ng galit. Ang biglang bumuhos sa puso ni Hiraya. Ang lahat ng sakit, lahat ng pighati ng mga nakaraang linggo ay nag-aalab muli. Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya. Ang boses ay may bahid na ng pagkasuklam. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Para ipamukha sa akin na nanalo ka na? Na nakuha mo na siya? Nakuha mo na ang lahat? Umiling si Clara. At sa unang pagkakataon, tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Hiraya. May luha sa gilid ng kanyang mga mata. Nanalo? Ulit niya sa salita. Ang boses ay puno ng pait. Kung alam mo lang, walang nananalo sa isang laro kung saan si Silas ang kalaban. Lahat kami. Lahat tayo. Mga talunan. Ang sinseridad sa boses ni Clara ay nakapagpatigil kay Hiraya. Ito ay hindi arte. Ito ay tunay. Kung ganoon, bakit ka nandito? Tanong muli ni Hiraya. Mas mahinahon na ngayon. Bakit mo ako tinutulungan? Huminga ng malalim si Clara, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Dahil pagod na akong matakot, sabi niya. At dahil meron akong kailangan na ikaw lang ang makakatulong sa akin na makuha. Ano yon? Hustisya. Natawa ng mapakla si Hiraya. Hustisya? Ikaw? Ang kabit? Anong alam mo sa hustisya? Ang mga salitang yon ay tumama kay Clara. Nakita ni Hiraya ang sakit sa mukha nito. Ngunit sa halip na magalit, lalo lang itong nagpakita ng kahinaan. Hiraya, sabi ni Clara, ang boses ay nanginginig na. Ang relasyon namin ni Silas, hindi ito tungkol sa pag-ibig.
Ito ay tungkol sa utang, sa takot, sa isang kasalanang matagal nang ibinaon sa limot. Kumunot ang noo ni Hiraya. Hindi niya maintindihan. Alam ko kung paano niya nililipat ang pera niya. Alam ko kung paano niya tinatago ang mga ari-arian niya mula sa'yo. Pagpapatuloy ni Clara, dahil ganyan-ganyan din ang ginawa niya. Sa pamilya ko, maraming taon na ang nakalipas. Pinalaki ang mga mata ni Hiraya sa pagkabigla. Gusto kong tulungan ka, sabi ni Clara, pero kailangan mo ring tulungan ako. Paano? Tumingin si Clara sa paligid. Tinitiyak na walang nakikinig sa kanila. Pagkatapos ay lumingon siyang muli kay Hiraya. Ang mukha ay seryoso. May isang bagay na magpapatunay sa lahat ng pagnanakaw at panloloko niya. Hindi lang sa'yo, kundi sa lahat ng mga biktima niya. Naghihintay si Hiraya. Ang buong paligid ay tila nawala. Silang dalawa na lang ang nasa loob ng coffee shop. Inilapit ni Clara ang kanyang mukha at bumulong. May pangalawang telepono si Silas, isang secret phone. Doon, sa loob ng maliit na kapihan na ang pangalan ay Payapa, nagsimula ang isang alyansang hindi inaasahan. Isang alyansa sa pagitan ng asawa at ng kabit, na pinagbuklod hindi ng pagkakaibigan, kundi ng iisang hangarin. Ang pabagsakin ang lalaking sumira sa kanilang mga buhay. Nakatitig si Hiraya kay Clara. Ang babaeng kinamumuhian niya, ilang minuto lang ang nakalipas. Ngayon, nakikita niya ang kanyang sarili sa mga mata nito. Isang biktima. Isang babaeng gustong lumaban. Tatapusin na sana ni Hiraya ang usapan para umalis nang biglang may sinabi si Clara na nagpatigil sa kanya. Isang pangungusap na nagtanim ng yelo sa kanyang mga ugat. Pero kailangan nating mag-ingat, bulong ni Clara. Ang takot ay malinaw sa kanyang boses. Dahil kung malaman niyang nag-uusap tayo, kung malaman niyang alam natin ang tungkol sa telepono, huminto ito at napalunok. Hindi lang ang kaso ang matatalo natin, Hiraya. Baka pati ang buhay natin mawala. Ang huling pangungusap ni Clara ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Mas malamig pa sa hangin mula sa aircon ng kapihan. Baka pati ang buhay natin mawala. Napalunok si Hiraya. Ang laban na inakala niyang tungkol lang sa pera at karapatan ay biglang nagkaroon ng ibang mukha. Isang mukhang mas madilim at mas mapanganib. Ngayon, naiintindihan na niya ang takot sa mga mata ni Clara. Bakit? Bakit kanya sasaktan? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Ano ka ba talaga sa kanya? Tumingin si Clara sa labas ng bintana sa mga taong naglalakad na walang kamalay-malay sa bigat ng kanilang pinag-uusapan. Gaya ng sinabi ko, panimula niya, hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay bayad utang, o mas tamang sabihin, bayad sa pananahimik. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Ang tatay ko, si Ricardo David, ay ang orihinal na business partner ni Silas. 10 taon na ang nakalipas. Magkaibigan sila, magkumpare. Ang tatay ko ang may konsepto ng negosyo, si Silas ang may koneksyon, tiwala. Iyon ang naging puhunan ng tatay ko kay Silas, buong-buo. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Hiraya sa salitang tiwala. Nagsimula sila sa maliit. Kwento ni Clara. Ang mga mata ay malayo ang tingin. Tila binabalikan ang isang masayang nakaraan. Pero mabilis na lumago ang kumpanya at habang lumalaki, si Silas ang humahawak sa lahat ng papeles, sa lahat ng transaksyon sa bangko. Sabi niya, para hindi na maabala ang tatay ko sa mga teknikal na bagay, at ang tatay ko naniwala. Huminto si Clara at uminom ng kanyang malamig ng kape. Isang araw, bumagsak ang lahat. Inakusahan ng kumpanya ng malawakang tax fraud. Lahat ng assets ay na-freeze, pero ang nakapagtataka, lahat ng dokumento, lahat ng pirma, ay nasa pangalan ng tatay ko. Pinalabas ni Silas na siya mismo ay biktima rin.
Pinalabas niyang niloko siya ng sarili niyang kaibigan. Pero iyon ay kasinungalingan. Bulong ni Hiraya na ngayon ay naiintindihan na ang pattern. Isang malaking kasinungalingan. Pagsang-ayon ni Clara, may namumuong galit sa kanyang boses. Nawala sa amin ang lahat. Ang bahay, ang ipon, ang dignidad. Ang tatay ko, hindi niya kinaya ang kahihiyan at ang kataksilan ng kaibigan niya. Inatake siya sa puso. Ilang buwan siyang nasa ospital bago siya tuluyang sumuko. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Clara. Mabilis niya itong pinunasan. Namatay si tatay dahil sa wasak na puso. At sa libing niya, dumating si Silas. Umiyak siya. Niyakap niya ang nanay ko, isang perpektong pag-arte. Pagkatapos noon, nagsimula siyang tumulong sa amin. Binigyan niya ako ng scholarship. Binigyan niya kami ng maliit na apartment. Akala ng lahat, isa siyang santo. Pero ang totoo, iyon ang paraan niya para hawakan kami sa leeg, para masigurong mananahimik kami. At sa loob ng 10 taon, nanahimik nga kami dahil sa takot. Ngayon, malinaw na ang lahat kay Hiraya. Ang relasyon nila ay hindi romansa, kundi isang tanikala. Si Clara ay hindi isang kalaguyo, isa siyang bihag, pero may isang piraso pa rin ng pagdududa sa puso ni Hiraya. Isang malungkot na kwento, Clara, pero paano ako makakasiguro na hindi ito isa pang pag-arte? Hindi nasaktan si Clara sa tanong. Tila inaasahan na niya ito. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang bag at may kinuha mula sa wallet. Isang luma at kupas na litrato. Inilapag niya ito sa mesa. Sa litrato, 2 lalaki ang nakaakbay sa isa't isa. Parehong nakangiti ng malapad. Sa likod nila ay isang maliit na opisina na may sign na Montenegro David Holdings. Ang isa sa mga lalaki ay mas bata pang bersyon ni Silas, puno ng ambisyon. Ang isa naman ay isang lalaking may mabait na muka, ang ama ni Clara. Iyan ang araw na binuksan nila ang kumpanya, sabi ni Clara. Ang araw na ipinagkatiwala ng tatay ko ang pangarap niya sa isang ahas. Tinitigan ni Hiraya ang litrato. Ang nangiti ni Silas doon ay parehong-pareho sa ngiting ibinibigay nito sa kanya sa loob ng 5 taon. Isang ngiting nakakalinlang. Sa sandaling iyon, nawala ang huling piraso ng pagdududa. Hindi na ito si Clara, ang kabit. Ito si Clara, ang anak na naghahanap ng katarungan para sa kanyang ama. Sila ay magkaiba ng kwento, ngunit iisa lang ang kontrabida. Dahan-dahang itinulak ni Hiraya ang litrato pabalik kay Clara. Tumingin siya sa mga mata nito. Naniniwala ako sa'yo, sabi ni Hiraya. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Clara. Inilahad ni Hiraya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi tayo magkaibigan, paglilinaw niya. Pero pareho tayong may kailangang gawin. Nag-alinlangan sandali si Clara. Pagkatapos ay inabot ang kamay ni Hiraya. Ang kanilang mga kamay ay parehong malamig. Ngunit ang kanilang pagkakahawak ay mahigpit. Isang kasunduan, isang alyansa. Okay, sabi ni Hiraya, binawi ang kanyang kamay. Simulan na natin. Ang telepono. Ano ang plano? Kailangan nating itong makuha ng hindi niya nalalaman, sabi ni Clara. Dahil sa oras na malaman niyang nawawala ito, mawawala na rin ang lahat ng ebidensya at marahil pati na rin ako. Nasaan niya ito itinatago? Tanong ni Hiraya. Ang isip ay nagsisimula nang mag-analisa. Sa bahay? Sa kotse? Umiling si Clara. Tumingin siyang muli sa paligid bago sumagot sa isang mahinang boses. Isang boses na naglalaman ng bigat ng kanilang halos imposibleng misyon. Mas malala pa dyan, sabi niya. Itinatago niya ito sa lugar kung saan siya ang hari. Ang lugar kung saan walang sino man ang pwedeng pumasok nang walang pahintulot niya. Huminga siya ng malalim. Nasa loob ng pribadong opisina niya sa Montenegro Corp. At hindi lang basta nakatago. Nasa loob ito ng isang personal safe.
At ang safe na yon, tanging siya lang ang nakakaalam ng kombinasyon. Sa loob ng safe, halos pabulong na ulit ni Hiraya. Imposible. Paano natin gagawin yon? May isang pagkakataon, sabi ni Clara, ang mga matay nakatuon sa kawalan, tila inilalarawan ang bawat detalye ng plano sa kanyang isipan. Bukas ng gabi, magkakaroon ng anibersaryo ang Montenegro Corp. Isang malaking party sa mismong building. Lahat ng empleyado at mahahalagang kliyente ay nandoon. Magiging abala ang lahat, lalo na si Silas. At paano ako makakapasok? Tanong ni Hiraya. Kilala ako ng lahat ng security doon. Sa oras na makita nila ako, tatawagan nila si Silas. Ako ang bahala roon, sabi ni Clara. Darating ako bilang date niya, obligado akong pumunta. Habang nasa party, gagawa ako ng paraan para makausap ang head of security sa main lobby. Aalisin ko siya sa kanyang pwesto. Bibigyan kita ng eksaktong 15 minuto. Pumasok ka sa service entrance sa likod. Ang kailangan mo lang gawin ay umakyat sa opisina niya sa 30th floor, hanapin ang safe at buksan ito. Tumingin si Hiraya kay Clara na tila nababaliw ito. Buksan? Clara, sinabi mo nang si Silas lang ang nakakaalam ng kombinasyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara. Hindi ko alam ang eksaktong numero, pero alam ko kung saan niya ito ibinabase. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Lahat ng mahahalagang password ni Silas, sa bangko, sa email, sa lahat, ay laging kombinasyon ng mga petsa na importante sa kanya. O, sa inyo, natahimik si Hiraya. Ang mga anibersaryo, ang mga kaarawan, ang mga petsang minsan niyang itinuring na sagrado, ngayoy mga susi pala sa mga sikreto ng lalaking nagtaksil sa kanya. Subukan mo ang inyong wedding anniversary, mungkahi ni Clara, o kaya ang kaarawan mo, o ang petsa kung kailan kanya sinagot. Isa sa mga yon, sigurado ako. Ang plano ay simple sa papel, ngunit sa katotohanan, ito'y isang paglalakad sa alambre, isang maling galaw, isang segundong pagkaantala, at tapos na ang lahat. Kinagabihan, hindi makatulog si Hiraya. Ang takot at kaba ay nag-uunahan sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang sinasariwa ang bawat pasilyo, bawat sulok ng opisina ni Silas. Ilang beses na siyang pumunta roon noong sila pa, noong ang mundo niya ay puno pa ng kasinungalingan. Ngayon, babalik siya roon hindi bilang asawa, kundi bilang isang magnanakaw sa gabi. Kinabukasan, ayon sa plano, nagtago si Hiraya sa isang madilim na eskinita malapit sa service entrance ng Montenegro Corp building. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang nagniningning na lobby, ang mga taong nakagayak ng magagara, ang marangyang party. Para siyang isang multo, nanonood sa isang mundong minsan ay naging kanya. Eksaktong 8:15 p.m., nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula kay Clara. Nagsisimula na ako. Pumunta ka na sa pinto. 15 minuto. Ngayon na. Huminga ng malalim si Hiraya. Para sa'yo to, anak. Bulong niya, hinahaplos ang kanyang tiyan. Mabilis ngunit maingat siyang naglakad papunta sa service entrance. Gaya ng sinabi ni Clara, walang gwardiya. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Pumasok siya. Ang naroon lang ay ingay ng mga makina at amoy ng basura. Sumakay siya sa service elevator, pinindot ang 30th floor. Habang umaakyat ang elevator, pakiramdam niya'y kasabay nitong umaakyat ang puso niya sa kanyang lalamunan. Bumukas ang pinto ng elevator sa isang tahimik at halos madilim na pasilyo. Tanging ang mga emergency light lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Ang maririnig lang niya ay ang mahinang ugong ng party mula sa ibaba at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Nakarating siya sa tapat ng malaking pinto na may nakaukit na gintong plaka. Silas Montenegro, CEO, hindi ito nakalock. Dahan-dahan niya itong itinulak
At pumasok siya. Ang opisina ay mas malaki pa sa apartment ni Ana. Ang malawak na bintanang salamin ay nagpapakita ng nagniningning na mga ilaw ng buong lungsod ng Maharlika. Sa isang iglap, naalala niya ang gabing ipinagmalaki ni Silas sa kanya ang tanawing iyon. Lahat ng ito, sabi nito noon, ay para sa atin. Isa na namang kasinungalingan. Iwinaksin niya ang mga alaala. Kailangan niyang mag-focus. Sa likod ng malaking mesa na gawa sa mahogany, nakatago sa likod ng isang painting, naroon ang safe. 1 metro ang taas, kulay itim, mukhang matibay at imposibleng buksan. Lumapit siya. Inikot niya ang dial. Anong petsa? Ang kanilang anibersaryo. 0815. Sinubukan niya. Isang click pero hindi bumukas. Mali. Ang kaarawan niya. 1123. Sinubukan niya muli. Ganoon pa rin. Mali. Ang petsa noong una silang nagkita. 214. Mali pa rin. Nag-umpisa na siyang pagpawisan. Tumingin siya sa kanyang relo. 10 minuto na ang nakalipas, 5 minuto na lang. Anong petsa pa ba? Anong petsa ang napakahalaga kay Silas? Nag-isip siya ng mabuti. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang kaarawan ng yumaong ina ni Silas. Ang nag-iisang tao na tila tunay na minahal nito. Wanted 005. Nanginginig ang mga kamay niya habang iniikot ang dial. 1, 0, 0, 5. Click! Isang tunog na mas malakas kaysa sa nauna. Dahan-dahan niyang hinila ang pinto ng safe. Bumukas ito. Sa loob, naroon ang mga dokumento, ilang alahas, at isang tumpok ng pera. At sa ibabaw ng lahat, isang itim na smartphone. Payak at walang anumang marka. Ito na yon. Abot kamay na niya ang tagumpay. Kinuha niya ang telepono. Isusutuksok na sana niya ito sa kanyang bag nang bigla. Bumukas ang pinto ng opisina. Nanigas si Hiraya sa kinatatayuan. Sa may pinto, nakatayo ang isang security guard. Ang mukha ay nagtataka. "Ma'am?" tanong ng gwardiya. "Anong ginagawa ninyo rito?" Kasabay nito, narinig ni Hiraya ang isang tunog na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang tunog ng elevator na papalapit sa kanilang palapag. Paparating na si Silas, ngunit bago pa man siya makagalaw, narinig niya ang isang pamilyar na tunog ng pag-click mula sa hallway. Papalapit na mga yabag. Hindi lang isang tao. Papunta na sila rito. "Ma'am?" Ulit ng gwardiya. Ang boses ay mas matigas na ngayon at dahan-dahang inilalagay ang kamay sa kanyang baywang kung saan nakasukbit ang kanyang batuta. "Bawal po kayo rito. Sumama po kayo sa akin." Nasa isip ni Hiraya, may dalawang pagpipilian, sumuko o tumakbo. Ngunit ang pagsuko ay nangangahulugang kabiguan. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay mawawalang saysay. Mabilis niyang isinilid ang secret phone sa kanyang bag at tumingin sa paligid. Ang tanging daan palabas ay ang pinto kung saan nakatayo ang gwardiya. Ngunit sa kanyang kaliwa, naroon ang malawak na bintanang salamin. At sa labas nito, isang makitid na ledge na ginagamit ng mga window cleaner. Isang napakapanganib na daan, ngunit yun lang ang natitira. "Pasensya na po," sabi ni Hiraya sa gwardiya. Ang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. "May hinahanap lang po ako." Sa isang iglap, habang ang atensyon ng gwardiya ay nasa kanya, mabilis niyang itinulak ang isang mabigat na upuan gamit ang kanyang paa papunta sa direksyon nito. Natigilan ang gwardiya. Sapat na para bigyan si Hiraya ng ilang segundo. Tumakbo siya papunta sa sliding glass door na patungo sa ledge. Buti na lang at hindi ito nakalock. Binuksan niya ito at lumabas sa makitid na pasilyo sa labas ng gusali. Agad siyang sinalubong ng malakas at malamig na hangin. Nasa ika-30 palapag siya. Isang maling tapak lang at katapusan na niya. "Uy! Bumalik ka rito?" Sigaw ng gwardiya. Ngunit hindi na ito sumunod sa labas. Marahil ay dahil sa takot sa taas.
Narinig ni Hiraya ang boses ng gwardiya sa radyo nito. Alert! Alert! May trespasser sa opisina ni Mr. Montenegro. 30th floor! Wala na siyang oras. Kumapit siya ng mahigpit sa gilid ng bintana at dahan-dahang gumapang sa ledge palayo sa opisina. Ang puso niya ay tila aakyat sa kanyang lalamunan. Bawat hakbang ay isang sugal. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay tila mga laruan. Nakarinig siya ng sigawan mula sa loob ng opisina. Dumating na si Silas. Nasaan siya? Iyon ang boses ni Silas, puno ng galit na hindi maipinta. Patuloy lang sa paggapang si Hiraya, ang mga daliri ay namamanhid na sa higpit ng kapit. Narating niya ang kanto ng gusali. Sa kabilang panig, may isa pang pinto patungo sa isang fire exit. Iyon ang kanyang target. Pagod na pagod, narating niya ang pinto. Pinihit niya ang hawakan, nakalock. Napapikit siya sa pagkadismaya. Hanggang dito na lang ba? Ngunit sinubukan niya ulit, itinulak ng buong lakas. Sa wakas, bumigay ito. Pumasok siya sa loob ng fire exit at isinara ang pinto. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig, humihingal at nanginginig. Ligtas siya sa ngayon. Mabilis siyang tumayo at bumaba ng hagdan, hindi dalawa-dalawa, kundi tatlo-tatlo. Sa ikapin sa palapag, lumabas siya at sumakay sa regular na elevator. Nagpanggap na isa sa mga bisita na pauwi na. Walang nakapansin sa kanya. Pawis na pawis at magulo ang buhok, ngunit nagawa niyang makalabas ng gusali. Nagkita sila ni Clara sa isang madilim na sulok, ilang kanto mula sa Montenegro Corp. Nakuha mo? Iyon ang unang tanong ni Clara. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Walang salitang idinukot ni Hiraya ang telepono mula sa kanyang bag. Isang malaking nangiti ng tagumpay ang gumuhit sa mukha ni Clara. Niyakap niya si Hiraya ng mahigpit. Nagawa mo. Hindi ako makapaniwala. Nagawa mo. Nang kumalas sila sa yakap, pareho silang humihingal. Si Hiraya dahil sa pagod, si Clara dahil sa nerbiyos. Muntik na, sabi ni Hiraya. Nahuli ako ng gwardiya. Dumating si Silas. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Pero, paano ka nakatakas? Mahabang kwento, sagot ni Hiraya. Ayaw nang alalahanin pa ang panganib na dinaanan niya sa ledge. Ang mahalaga, nasa atin na to. Kailangan na nating umalis dito. Nagmadali silang pumunta sa apartment ni Ana. Sa loob ng maliit na kwarto ni Hiraya, sa wakas ay nahawakan nila ang susi sa kanilang hustisya. Ang itim na smartphone ay tila simple sa labas, ngunit alam nilang naglalaman ito ng mga sikretong kayang magpabagsak sa isang imperyo. Okay, buksan na natin, sabi ni Hiraya. Ang pananabik ay nangingibabaw na sa kanyang pagod. Pinindot niya ang power button. Bumukas ang screen, nagpapakita ng logo bago tumuloy sa home screen. Walang password sa simula. Masyadong kampante si Silas. Ngunit ang kanilang tuwa ay panandalian lang. Nang sinubukan nilang buksan ng gallery, ang messages o ang call logs, isang prompt ang lumalabas. Enter security passcode. May isa pang password, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Siyempre, hindi niya ito gagawing ganoon kadali. Anong password? Tanong ni Hiraya. Subukan natin ang mga petsa. Sinubukan nila ang lahat. Ang anniversary, ang kaarawan ni Hiraya, ang kaarawan ng ina ni Silas, lahat ng posibleng kombinasyon. Ngunit sa bawat pagsubok, isang pulang mensahe ang lumalabas. Incorrect passcode. 2 attempts remaining. 2 attempt na lang. Teka, huwag muna. Pigil ni Clara. Baka may security feature ito. Baka pagkatapos ng 3 maling attempt, buburahin niya ang lahat ng laman. Ang realisasyon ay tumama sa kanila na parang kidlat. Ang ebidensyang hawak nila ay nasa loob ng isang digital na kulungan at isang maling galaw lang, maglalaho itong parang bula.
Umupo sila, parehong napapaisip. Ang tagumpay na naramdaman nila kanina ay unti-unting napapalitan ng panibagong pader ng problema. Ano ang isang bagay na napakahalaga kay Silas pero hindi alam ng marami? Tanong ni Hiraya. Sinusubukang pumasok sa isip ng kanyang taksil na asawa. Hindi ito petsa. Isang bagay na mas personal. Nag-isip si Clara. Ang paborito niyang libro? Ang pangalan ng una niyang alagang aso? Napakaraming posibilidad. Kailangan nating isipin ang isang bagay na pareho nating alam. Sabi ni Hiraya. Tumingin sila sa isa't isa. Asawa at kabit. Ano ang isang bagay na nag-uugnay sa kanila? Bukod kay Silas, habang malalim silang nag-iisip, tumunog ang telepono ni Clara. Isang unregistered number. Nagkatinginan sila. Sinagot ito ni Clara at inilagay sa loudspeaker. Hello? Clara? Isang boses na pamilyar at malamig ang sumagot. Si Silas. Nanigas ang dalawang babae. Sa Silas? Bakit ka napatawag? Nanginginig ang boses ni Clara. Nasaan ka? Kanina pa kita hinahanap pagkatapos ng gulo sa opisina. Sabi ni Silas. Walang emosyon sa kanyang boses, ngunit ramdam nila ang panganib sa likod nito. May nawawala sa safe ko, Clara. Isang bagay na napaka-importante. Wala akong alam dyan, sagot ni Clara. Sigurado ka? Tanong ni Silas. Dahil kung sino man ang kumuha noon, malaki ang magiging problema niya. Isang napakalaking problema. Narinig nila ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Pero alam mo, may kutob ako. May kutob ako kung sino ang may gawa nito. At kung tama ako, hahanapin ko siya. Hahanapin ko sila. At sisiguraduhin kong magbabayad sila. Pagkatapos ay ibinaba ni Silas ang telepono, nakatitig si Hiraya sa secret phone sa kanyang kamay. Hawak niya ang ebidensya, ngunit ito rin ay isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. 2 attempt na lang ang natitira bago mabura ang lahat ng data. At ngayon, alam na ni Silas na may kumuha nito. Alam niyang hinahanap na sila. Ang orasan ay nagsimula nang tumakbo ng mas mabilis. Ang banta ni Silas ay nanatiling nakabitin sa maliit na silid. Mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Ang katahimikan pagkatapos ng tawag ay mas malakas pa sa anumang ingay. Alam na niya. At ngayon, nag-uumpisa na ang kanyang pangangaso. Anong gagawin natin? Basag ni Clara sa katahimikan. Ang boses ay puno ng takot. Hahanapin niya tayo, Hiraya. Kilala ko siya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Tinitigan ni Hiraya ang telepono. Ang bagay na pinagbuwisan niya ng buhay, ilang oras lang ang nakalipas, ay isa na ngayong mitya ng bomba. Kailangan nating mabuksan to. Ngayon na, bago niya tayo mahanap. 2 attempt, 2 pagkakataon para sa himala. Mag-isip tayo, sabi ni Hiraya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ano ang password na hindi madaling hulaan, pero madaling tandaan para sa kanya? Isang bagay na arogante, isang bagay na tungkol sa kanya. Ang pangalan niya, suhestiyon ni Clara. Silas? Sinubukan nila. Incorrect. Montenegro? Incorrect. Isa na lang ang natitira. Ang huling pag-asa. Teka, sabi ni Hiraya. May biglang pumasok sa kanyang isip. May isang salita siyang laging sinasabi sa akin noon. Kapag may deal siyang naisasara o kapag may nalalamangan siyang kalaban sa negosyo, lagi niyang sinasabi, I am. Tapos ang salitang yun. Tumingin siya kay Clara. Palagi niyang sinasabi, I am invincible. Invincible, hindi magagapi. Ang perpektong salita para sa isang taong tulad ni Silas na ang tingin sa sarili ay Diyos. Subukan natin, sabi ni Clara. May bahagyang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Nanginginig ang mga daliri ni Hiraya habang tinatype ang salita.
INVINCIBLE. Bawat letra ay isang dasal. Ito na. Ito na ang sagot. Pinindot niya ang enter. Ilang segundo silang naghintay. At pagkatapos, isang mensahe ang lumabas sa screen, nakasulat sa malalaking pulang letra. Final attempt failed. Deleting all data. Isang progress bar ang lumitaw. Mabilis na napupuno. 10%, 30%, 70%, 100%. Data successfully erased. This device will now reset to factory settings. Ang screen ay naging itim. At pagkatapos, muling bumukas, ipinapakita ang welcome screen na parabang isang bagong-bagong telepono. Walang laman. Nabitawan ni Hiraya ang telepono. Pumagsak ito sa sahig. Ang tunog ng plastik na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Wala na ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang panganib, ang takot, ang pag-asang hawak nila kanina. Lahat ay naging abo. Napahagulhol si Clara, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mukha. Wala na. Wala na. Si Hiraya naman ay hindi makagalaw. Nakatitig lang siya sa blankong screen ng telepono. Isang pakiramdam ng matinding pagkatalo ang bumalot sa kanya. Mas masahol pa noong gabing pinalayas siya ni Silas. Dahil noon, may galit siyang pinanghawakan. Ngayon, wala na siyang nararamdaman, kundi ang nakakamanhid na kawalan. At tila hindi pa sapat iyon, biglang tumunog ang kanyang sariling telepono. Si Attorney Salcedo. Hiraya, may masama akong balita. Sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. Naglabas na ng desisyon ng korte para sa temporary restraining order na inapply ng kampo ni Montenegro. Pinaboran sila ng hukom. Ano? Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Hiraya, kahit alam na niya ang sagot. Ibig sabihin, frozen ang pagbebenta ng bahay. Hindi mo ito pwedeng galawin. At ang masama pa, nag-file sila ng motion para ilagay sa receivership ang ari-arian. Ibig sabihin, isang third party ang mamamahala nito habang dinidinig ang kaso. Hiraya, nawalan tayo ng kontrol sa nag-iisang alas natin. Ang huling sinag ng pag-asa ay tuluyan ng namatay. Hindi lang ang ebidensya ang nawala, kundi pati ang pondo para sa kanilang laban. Wala na silang pera, wala na silang ebidensya, wala na silang laban. Ibinaba ni Hiraya ang telepono. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng walang lamang telepono. Tumingin siya kay Clara na patuloy pa rin sa pag-iyak. Tumingin siya sa paligid ng maliit na kwarto na nagsisilbing kanlungan niya. Ang lahat ay tila gumuho sa ibabaw niya. Nawala na ang lahat. Talo na sila. Muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Ngunit alam niya kung sino iyon. Alam niya ang gustong gawin nito. Ang ipamukha sa kanya ang kanyang kabiguan. Sinagot niya ito. Hello? Ang basag niyang boses. Isang pamilyar na tawa ang kanyang narinig. Isang tawang puno ng pagmamalaki at pang-aalipusta. Narinig ko ang magandang balita tungkol sa bahay, sabi ni Silas. Ang boses ay puno ng kasiyahan. At narinig ko rin na may isang laruan akong nawawala. Pero ayos lang. Sigurado naman akong kung sino man ang nakakuha noon ay wala ring mapapala. Huminga siya ng malalim. Tila ninanamnam ang kanyang tagumpay. Sinabi ko na sa'yo, Hiraya, hindi ka mananalo sa akin. Hindi kailanman. Kaya sumuko ka na. Itigil mo na ang kahibangang ito habang may natitira ka pang kahihiyan. Pagkatapos ay ibinaba nito ang tawag. Nakatitig lang si Hiraya sa kawalan. Ang mga salita ni Silas ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi ka mananalo. Sumuko ka na. Marahil ay tama siya. Marahil ay ito na nga ang katapusan. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na tila isang mahaba at walang katapusang gabi. Si Clara ay umuwi muna sa kanyang pamilya, wasak ang loob at walang masabi.
Si Hiraya naman ay naiwan sa apartment ni Ana, napapalibutan ng 4 na pader na tila unti-unting lumiliit at kumukulong sa kanya. Ang tawag ni Sisi, Silas ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang boses nito, puno ng pagmamayabang, ang gumising sa kanya sa gabi. Ang mga salitang sumuko ka na ay naging isang laso na unti-unting pumapatay sa natitira niyang pag-asa. Isang umaga, sinabi ni Ana na kailangan na nilang lisanin ang apartment. Hindi dahil sa pinapaalis niya si Hiraya, kundi dahil hindi na kaya ni Ana ang upa. Kailangan niyang lumipat sa isang mas maliit na lugar. Ibig sabihin, kailangan na ring humanap ni Hiraya ng sarili niyang matutuluyan. Isang bagay na halos imposible dahil wala na siyang pera. Habang nag-iimpake, binuksan ni Hiraya ang isang maliit na baul kung saan nakatago ang ilang mga personal na gamit na nadala niya mula sa dati niyang buhay. Karamihan ay mga damit, ilang libro, at mga mumunting alaala. Kailangan niyang magbawas ng gamit. Kailangan niyang magbenta ng kahit ano para lang magkapera. Sa ilalim ng mga damit, nandoon ang isang maliit na kahon na pelus. Ang kahon kung saan nakalagay ang mga alahas na hindi pa niya naibebenta. Binuksan niya ito. Naroon ang ilang hikaw, isang pulseras, at sa gitna ng lahat, ang huling regalo ni Silas sa kanya noong Pasko. Ang nagniningning na kwintas na may pendant na diamante. Kinuha niya ito. Malamig ang metal sa kanyang palad. Habang tinititigan niya ang kumikinang na bato, isang alon ng galit at sakit ang muling bumalot sa kanya. Ang diamanteng ito, ang kwintas na ito ang simbolo ng pinakamatinding kasinungalingan. Isinuot ito sa kanya ni Silas habang sa isip nito ay pinaplano na ang pagwasak sa kanya. Ito ay isang palamuti sa baboy na ihahain. Sa simula, gusto niya itong ihagis sa bintana. Gusto niya itong durugin gamit ang martilyo. Ngunit nanaig ang pangangailangan. Ang diamanteng ito, kahit simbolo ng kataksilan, ay may halaga. Halaga na makakatulong sa kanya at sa kanyang anak na mabuhay pa ng ilang linggo. Dinala niya ito malapit sa bintana, doon kung saan tumatama ang sikat ng araw. Tiningnan niya itong mabuti, sinusuri ang kalidad. Doon niya napansin ang isang bagay na kakaiba. Ang pendant, ang mismong pinagkakabitan ng diamante, ay tila mas makapal kaysa sa karaniwan. At sa gilid nito, may isang napakaliit, halos hindi mapansing guhit na tila isang tahi. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang ikutin ito gamit ang kanyang kuko. Click! Isang bahagi ng pendant ang bahagyang bumukas. Hindi ito isang solidong piraso ng ginto. May laman ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang binubuksan ito ng tuluyan. Sa loob ng maliit na espasyo, masikip na nakatupi ang isang bagay. Isang maliit at itim na bagay. Nang hilahin niya ito, unti-unti itong lumabas. Nabitawan ni Hiraya ang kwintas. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya ininda. Ang kanyang buong atensyon ay nasa bagay na nasa kanyang palad. Isang napakaliit na USB flash drive. Hindi maari. Bakit magtatago si Silas ng isang USB sa loob ng isang mamahaling alahas na ibinigay nito sa kanya? Para saan? Ang kanyang utak ay mabilis na nagproseso. Ang pagiging kampante ni Silas, ang pagmamaliit nito sa kanya. Akala nito, isa lang siyang babaeng walang alam sa teknolohiya, isang babaeng masaya na sa kumikinang na mga bagay. Akala nito, ito ang pinakaligtas na lugar para itago ang isang bagay na mahalaga. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, ngunit hindi niya makikita. The perfect hiding place is in plain sight. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang luma at mabagal na laptop. Bawat segundo ng pagboot nito ay tila isang kawalang hanggan. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinasaksak ang USB sa port. Click! Isang bagong drive ang lumitaw sa kanyang screen. Ang pangalan ng drive, Invincible. Napasinghap si Hiraya.
Ang password na sumira sa kanilang pag-asa sa secret phone ay ang pangalan pala ng tunay na lalagyan ng mga sikreto. Binuksan niya ang drive. Ang bumungad sa kanya ay hindi lang basta mga dokumento. Ito ay isang buong arkibo, isang digital na testamento ng lahat ng kasalanan ni Silas Montenegro. Naroon ang mga folder na may label ayon sa taon. Sa loob ng bawat folder, may mga subfolder na may pangalan ng mga kumpanya at mga tao. Binuksan niya ang folder na may pangalang David. Naroon ang lahat, ang mga orihinal na kontrata, ang mga pekeng dokumento na may pinekeng pirma ng ama ni Clara, ang mga audio recording ng mga pag-uusap kung saan malinaw na sinasabi ni Silas ang kanyang plano na lokohin ang kanyang partner, ang mga bank transfer na nagpapatunay sa paglipat ng pera mula sa kanilang joint account patungo sa personal offshore account ni Silas. Ito ay isang digital na libingan, ang ebidensyang hinahanap ni Clara sa loob ng 10 taon. Sunod niyang binuksan ang folder na may label na Alcantara. Naroon ang lahat ng financial records niya, ang mga statement ng credit card, ang mga investment na akala niya ay para sa kanilang kinabukasan. At sa tabi ng mga iyon, naroon ang mga detalyadong plano kung paano unti-unting ililipat ang lahat ng assets bago pa man ihain ang annulment. May mga email pa ito sa kanyang mga abogado, mga usapan tungkol sa kanya na tila siya ay isang bagay lang na kailangang itapon. At sa pinakailalim, isang video file. Ang pangalan ng file, Insurance. Pinindot niya ang play. Ang video ay kuha mula sa isang hidden camera sa loob mismo ng opisina ni Silas. Nakaupo si Silas sa kanyang mesa, may kausap sa telepono. Oo, sigurado na ako, sabi ni Silas sa video. Si Ricardo? Huwag kayong mag-alala sa kanya. Masyado siyang sentimental, masyadong mapagtiwala. Sa oras na pirmahan niya ang huling dokumento, tapos na ang laro. Lahat ng pinaghirapan niya ay magiging akin. Tumawa si Silas, ang parehong tawa na naririnig ni Hiraya sa telepono. Ang tawa ng isang demonyo. Napahawak si Hiraya sa kanyang bibig. Ang malamig na katotohanan. Ang hindi matitinag na ebidensya. Hawak na niya. Hindi ito nawala. Sa buong panahon, suot-suot niya lang pala ito sa kanyang leeg. Ang regalo ng Pasko na sumira sa kanya ay siya rin palang magliligtas sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang mga daliri ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa galit at sa nag-uumapaw na pag-asa. Idinial niya ang numero ni Atty. Salcedo. Attorney, sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng apoy. May nahanap ako. Ihanda ninyo ang lahat. Mananalo tayo sa laban na to. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Bawat bulong ay umuugong. Bawat pag-ubo ay isang ingay. Nakaupo si Hiraya sa tabi ni Atty. Salcedo. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang malaking tiyan. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Silas, nakasuot ng isang mamahaling suit. Ang muka ay kalmado at kampante. Sa tabi niya, ang kanyang abogado, si Atty. Sandoval, ay tila isang asong handang-handa ng umatake. Sa likuran, nakaupo si Clara, tahimik na nagmamasid. Ang pagkikita ng kanilang mga mata ni Hiraya ay isang sandaling palitan ng tapang at pag-asa. Ang mga naunang oras ng paglilitis ay isang torture para kay Hiraya. Sunod-sunod ang mga argumento mula sa kampo ni Silas na nagpipinta sa kanya bilang isang asawang gahaman, pabaya, at hindi establing mag-isip dahil sa pagbubuntis. Bawat salita ay isang dagok, ngunit pinanatili ni Hiraya ang kanyang composure. Alam niya ang kanilang alas. Hinihintay lang nila ang tamang tiyempo. Your Honor, sabi ni Atty. Sandoval sa kanyang pagtatapos na argumento, malinaw pa sa sikat ng araw, ang ginang na ito, sabay turo kay Hiraya, ay sinusubukan lamang na makuha ang yaman na hindi naman para sa kanya. Ang kliyente ko,
Si Mr. Silas Montenegro ay isang biktima ng emosyonal na manipulasyon at paninirang puri. Objection, Your Honor. Opinionated. Mabilis na sabi ni Attorney Salcedo. Sustained, sabi ng hukom. Ngumisi lang si Attorney Sandoval. Wala na po akong idadagdag, Your Honor. The evidence speaks for itself. Umupo siya, puno ng pagmamalaki. Iyon na ang hudyat. Tumayo si Attorney Salcedo, kalmado at puno ng autoridad. Your Honor, panimula niya. Ang katunggali ay tama. The evidence does speak for itself. Ngunit ang ebidensyang iprinesenta nila ay hindi kumpleto. Sa katunayan, ito ay isang malaking kasinungalingan at mayroon kaming ebidensya na magpapatunay dito. Kumunot ang noo ng hukom. Tumingin si Attorney Sandoval kay Attorney Salcedo na may halong pagtataka at pangungutya. Your Honor, we would like to present new evidence. Isang ebidensya na kamakailan lang naming nakuha na magpapakita ng isang sistematikong plano ng pandaraya at panloloko na isinagawa ni Mr. Montenegro, hindi lang laban sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa iba pa niyang mga naging kasosyo. Objection! This is highly irregular. Sigaw ni Attorney Sandoval tumatayo. I will allow it, sabi ng hukom. Ang interes ay malinaw sa kanyang boses. Proceed, Attorney Salcedo. Isang court clerk ang nag-setup ng isang projector at screen. Isinaksak ni Attorney Salcedo ang isang USB sa laptop. Ang unang ipinakita ay ang mga financial statement, mga wire transfer patungo sa mga offshore accounts, mga deed of sale na may mga pekeng pirma. Ang mukha ni Attorney Sandoval ay unti-unting namutla. Ang pagiging kampante ni Silas ay nagsimulang magkaroon ng lamat. At ngayon, Your Honor, sabi ni Attorney Salcedo, isang audio recording, isang pag-uusap sa pagitan ni Mr. Montenegro at ng kanyang dating accountant. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Silas ay umalingaw sa buong silid, malinaw at malakas. Si Ricardo, huwag kayong mag-alala sa kanya. Sa oras na pirmahan niya ang huling dokumento, tapos na ang laro. Lahat ng pinaghirapan niya ay magiging akin. Napatingin ang lahat kay Silas na ngayon ay hindi na makatingin ng diretsyo. Sa likuran, nakita ni Hiraya si Clara na napahawak sa kanyang bibig. Ang mga luha ng katarungan ay nagsisimula nang dumaloy sa kanyang mga mata. At para sa aming huling ebidensya, Your Honor, sabi ni Attorney Salcedo, ang boses ay tila isang martilyo ng hustisya. Isang video. Ang video ng pag-amin ni Silas ay ipinalabas sa malaking screen. Ang kanyang pagtawa, ang kanyang pagmamayabang, ang kanyang walang awang pag-amin sa krimen. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Silas Montenegro ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang muka ay puno ng di makapaniwalang galit. Tumayo siya. Mga kasinungalingan. Lahat yan ay gawa-gawa lang. Peke yan. Sigaw niya. Ngunit huli na ang lahat. Biglang bumukas ang mga pinto sa likuran ng korte. Pumasok ang ilang mga lalaking nakauniporme, mga ahente ng National Bureau of Investigation. Silas Montenegro, sabi ng isa sa mga ahente, lumalapit sa kanya. Inaaresto ka namin para sa mga kasong large-scale estafa at falsification of public documents. Hindi. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi niyo ba ako kilala? Pagpupumiglas ni Silas habang pinupusasan siya, ang tunog ng pag-click ng posas ay ang pinakamatamis na musikang narinig ni Hiraya. Tumingin si Silas sa kanya, hindi na may pang-aalipusta, kundi may purong pagkamuhi at pagkalito. Paano? Paano siya natalo? Habang inilalabas si Silas ng korte, dumaan siya sa harap ni Hiraya. Huminto ito sandali. Magsisisi ka, Hiraya, sabi nito sa isang mahinang boses na puno ng lason. Sisiguraduhin ko yan, ngunit hindi natakot si Hiraya. Tiningnan niya ang lalaking minsan niyang minahal. Ng buong puso, ang lalaking sumira sa kanya.
At ang naramdaman niya ay hindi galit, kundi awa at kapayapaan. Nang mawala na si Silas, ang korte ay nagsimulang mag-ingay. Ngunit para kay Hiraya, ang lahat ay tahimik. Tumingin siya sa likuran at nagtama muli ang kanilang mga mata ni Clara. Isang bahagyang tango mula kay Clara, isang bahagyang ngiti mula kay Hiraya. Walang salitang kailangan. Tapos na ang laban. Nanalo sila. Naramdaman ni Hiraya ang isang malaking bigat na nawala sa kanyang dibdib. Sa wakas, malaya na siya. Malaya na silang mag-ina. Habang nakatayo, nakahinga siya ng maluwag. At kasabay ng paghingang iyon, naramdaman niya ang isang bagay, isang matalas, at bigla ang sakit sa kanyang tiyan. Napahawak siya rito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tumingin siya kay Attorney Salcedo. "Attorney," sabi niya, ang boses ay biglang nanghina. "Tingin ko, manganganak na ako." Ang unang iyak ng sanggol, ang pinakamagandang tunog na narinig ni Hiraya sa buong buhay niya. Mas matamis pa sa anumang pangako ng pag-ibig, mas totoo pa sa anumang kayamanan. Pagkatapos ng ilang oras ng mahirap na panganganak, sa wakas ay narito na siya. Ang kanyang anak, ang kanyang lakas. "It's a girl," sabi ng doktor. Ang nangiti ay abot tenga, habang inilalapag sa dibdib ni Hiraya ang maliit at umiiyak na nilalang. Pagod man, napuno ng luha ng kaligayahan ang mga mata ni Hiraya. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng sanggol, ang maliliit nitong mga daliri. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pighati ay naglaho. Ang natira na lang ay isang pagmamahal na dalisay at walang kapantay. "Hello, my love," bulong niya sa kanyang anak. "Welcome to the world." Napagdesisyonan niyang pangalanan ng itong diwa. Dahil sa gitna ng kadiliman, ang munting espiritong ito ang naging gabay niya. Ang diwa ng kanyang paglaban. Lumipas ang ilang buwan. Ang kaso laban kay Silas ay umuusad at bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang ebidensya laban sa kanya. Ang mga ari-arian na ninakaw niya ay unti-unting naibabalik sa mga tunay na may-ari, kabilang na ang pamilya ni Clara. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay tiyak na darating. Gamit ang perang nakuha mula sa paunang settlement ng kaso, itinuloy ni Hiraya ang kanyang pangarap. Ang maliit at inuupahang kwarto ay isa na ngayong ganap na opisina. Ang karatula sa labas ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Sinagdiwa Foundation, isang kanlungan para sa mga ina at anak. Ang lugar ay hindi malaki, ngunit ito'y laging puno ng buhay. Mayroong maliit na play area para sa mga bata. Isang counseling room kung saan nagbibigay ng libreng legal at psychological advice si Attorney Salcedo at ang ilang mga voluntaryo. Isang maliit na training room kung saan tinuturuan ang mga ina ng mga kasanayang pangkabuhayan. Hindi na ito tungkol kay Hiraya, ito ay tungkol sa kanila. Tungkol sa bawat inang dumating doon na may wasak na puso, ngunit aalis na may bagong pag-asa at lakas. Isang hapon, habang abala si Hiraya sa pag-aayos ng mga donasyong damit, pumasok si Clara. Mas payapa na ang mukha nito ngayon, wala na ang bigat at takot na dati niyang pasan. "Kamusta ka?" tanong ni Clara. "Heto, lumalaban," nakangiting sagot ni Hiraya, habang kinakarga si Baby Diwa na katatapos lang dumede. "May ibibigay sana ako sa'yo," sabi ni Clara. Iniabot ang isang sobre. "Ito ang unang bahagi ng perang na ibalik sa amin. Hindi ito bayad, Hiraya. Ito ay pasasalamat. At isang donasyon para sa pundasyon." Tiningnan ni Hiraya ang tseke. Malaking halaga yon. "Clara, hindi ko to matatanggap. Dapat lang." Putol ni Clara. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana namin ito nakuha. Kung hindi dahil sa katapangan mo, ang hustisya para sa tatay ko ay nanatili na lang sanang pangarap." Hinaplos niya ang pisngi ni Diwa. "Itinayo mo to mula sa sakit. Hayaan mo kaming tulungan kang palaguin ito mula sa pag-asa."
Niyakap ni Hiraya si Clara. Ang dating magkaribal ay isa na ngayong magkaagapay sa iisang layunin. Kinagabihan, sa pagtatapos ng isang maliit na pagtitipon sa pundasyon, tumayo si Hiraya sa harap ng mga ina, karga-karga si Diwa. Ang dating marangyang tahanan ay napalitan ng isang simpleng silid. Ngunit ngayon, mas ramdam niyang nasa tahanan siya. Marami sa inyo ang nagtatanong kung bakit ko ito ginagawa. Panimula niya, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Noong una, ang dahilan ko ay galit. Gusto kong maghiganti. Gusto kong ipakita sa taong nanakit sa akin na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Tumingin siya sa mga mukha ng mga babaeng nasa harapan niya. Mga mukhang may kwento ng sakit, pero may kislap ng katatagan. Pero habang tumatagal, pagpapatuloy niya, natuklasan ko na ang tunay na pagbangon ay hindi pala tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay sa iba. Ito ay tungkol sa paghahanap ng bagong kahulugan. Tungkol sa paggamit sa sarili nating mga sugat para maging liwanag sa dilim ng iba. Tumingin siya sa kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang tagumpay ay hindi ang pagpapakulong sa taong nanakit sa'yo. Ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaang nararamdaman mo kapag napatawad mo na siya, hindi para sa kanya, kundi para sa iyong sarili. At ang pagtatayo ng isang buhay na mas maganda at mas makabuluhan, isang buhay na hindi na kayang sirain ng kahit sino. Tumingin si Hiraya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang sa dilim ng gabi. Ang mga ilaw na dati simbolo ng isang marangya, ngunit pekeng buhay, ngayoy mga bituin na lang sa isang malawak na kalangitan ng mga posibilidad. Para sa kanya, para sa kanyang anak na si Diwa, at para sa lahat ng mga babaeng natulungan ng sinagdiwa, hindi ito ang katapusan ng kwento. Ito pa lang ang simula. At diyan po nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwento ng kataksilan, pagbangon, at paghahanap ng tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay simple lang ngunit napakalalim. Ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng ating mga kaaway, kundi ang pagtatayo ng isang masayang buhay para sa ating mga sarili. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas na masaktan, kundi sa kung paano natin ginagamit ang ating mga sugat para paghilumin hindi lang ang ating sarili, kundi pati na rin ang mga taong nasa paligid natin. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Hiraya? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.